Hindi po apektado at hindi magpapaapekto ang mga congressman, lalo na po yung nasa majority o kahit na rin yung nasa minority, dahil yung nga yung minority, mga complainant kay Vice President Sara Duterte tungkol dito sa issue ng impeachment na tatalakayin na ng Committee on Justice sa first week ng March, next week na yan. Okay? Ang sinasabi po ngayon ng majority ng Kongreso, titingin sila sa ebidensya. Walang takutan, walang persahan. Kung ano ang ebidensya sa 4 na impeachment complaint na tatalakayin sa komite, yan ang titingnan nila. Huwag nating kalimutan, hindi lang po 39 na mga member ng Committee on Justice ang magdi-decide dyan, at saka yung mga ex-officio member. Kung hindi yung maraming mga congressman, hindi lang yung 1/3. Lahat ng congressman pag nasa plenaryo na ang magiging recommendation ng Committee on Justice, allowed silang mag-participate. Okay? So kung inyong mapapansin, 284 congressman. Kaunti na lang, halos lahat ng congressman ang pumabor na i-dismiss yung impeachment laban kay Pangulong Marcos dahil sa kawalan ng ebidensya. Itong kay Sara Duterte, dahil ito'y ginawa na ng Kongreso noong 2014, yung nakaraang mga taon. Pero inipit sa Senado, hindi yan magbabago. Hindi naman nabawasan. Nadagdagan pa yung mga posibleng violation, posibleng pang-aabuso sa betrayal of public trust. At dahil dyan, hindi po matatakot ang mga congressman na katulad na sinasabi ng iba na yung pagdideklara ni Sara Duterte na siya'y tatakbong pagiging Pangulo sa 2028 ay magdadala daw ho ng pangamba. Baka doon magbalimbing, magbago ang ihip ng hangin sa Kongreso. Hindi po yan totoo. Ang mga congressman, majority pa rin sa kanila, ay professional at hindi magpapagamit kung sino lang. Lalo na po yung mga congressman na haras, na bastos ni Sara Duterte noong mga nakaraang mga hearing sa Quadcom, sa Appropriation Committee at Blue Ribbon Committee. Alam na natin kung anong ginawa niya ni Sara nung siya humarap noon. Yung kanyang attitude, yung style ng mga drama, na hospital, paawa, kung ano-ano, hindi na yun uobra. Lalo ngayon, yung chairman ng Committee on Justice na si Luis Trinidad, ikalawang distrito ng Batangas, hindi po yan nakukuha sa ganun. Padrama, paawa. Abogadong magaling po yan. At kasama siya sa naging biktima ng desisyon ng korte, dahil yan po yung isa sa mga prosecutor na naghanda doon sa unang impeachment. Pero tineknikal ng Supreme Court at sinabing labag sa batas. So wala silang magawa dahil sila mga congressman, abogado, tinanggap na lang. Kaya ngayon, papanindigan nila. Nasa tamang proseso, titingin sa dokumento, ibibigay ang lahat ng oras at panahon sa complainant, endorser, at saka akusado o inaakusahan, si Sara Duterte. So, malinaw po ito. Kung ang tingin ng mga maka-Duterte ay yung ginawang pagdideklara ni Sara ay makakabuti sa kanya, sa pantaha lang yun. Hindi po ganun kababaw ang mga congressman. Kung merong congressman na natakot at nagsumuporta kay Sara, iilan lang yun. Iilan lang yun. Ultimo mga congressman from Mindanao, maraming congressman mula sa Mindanao, hindi rin husang ayon dyan sa ganyan. Mas naniniwala silang dumaan sa proseso, panindigan ang pagkakamali, pang-aabuso sa pera ng bayan, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kasi yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, yan po ay betrayal of public trust. Kasi threat sa national security ang pagbantaan ng Pangulo. Lalo sinabi niyang meron siyang inutusan. Tapos nag-commit yung inutusan, gagawin niya. O di ba? Active threat yan until now. Hindi yun dapat ginagawa ng pangalawang Pangulo. Magbanta sa buhay ng Pangulo. Kakaiba yun. Kung pangkaraniwang tao nga yan, huli na yun dapat, kinukulong na Dito nga lang sa atin, pagka mga VIP, hindi ba kulong Sa totoo lang, gawin mo yan sa ibang bansa.
magbanta ka sa nakaupong presidente, sigurado huli ka. Kulong ka agad. Walang investigasyon, kulong ka. Eh di ba sa Amerika, meron ganyan? Vlogger, parang pabiro kung anong sinabi laban kay Trump. O anong ginawa? Hinuli ng FBI, kulong. Ganon dapat. Dito lang sa atin, pangalawang pangulo na yung nagbanta, nagutos at may inutusan doon sa kanyang pagbabanta sa ating pangulo. Hanggang ngayon malaya pa. Ganon kahina ang sistema sa atin na katarungan. Inciting to sedition niya. Pagbabanta sa pangulo. Dahil yan ay threat sa national security. Threat sa buhay ng pangulo. Pag pinagbanta mo ang pangulo, bantayan sa seguridad ng bansa. Kasi pangulo yun. Chief executive. Di ba? Babagsak ang ekonomiya, babagsak ang gobyerno. Pagka nawalang bigla ang pangulo dahil sa karahasan. Eh may nagutos, may inutusan. O di ba? Grabing krimen yan. At kaya ko tinatalakay yan, kasama po yan doon sa impeachment complaint. Maliban pa doon sa bank account na matagal na pinag-usapan, ngayon ilalantad yan. Nasabihin niyo, confidential intelligence pa, minamahina niyo, 600 million lang, hindi po yan. Yung corruption sa Department of Education. Kaya yung mga congressman, ulitin ko, titingin sa ebidensya, hindi sila natakot kay Sara Duterte. Hindi sila natakot sa mga Duterte. Kahit pa napakaagang nagdeklara na siya gustong maging presidente ng bansa. Ayun. At hindi. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, Senado, itong mga senador natin, ano ba naman ito? Pati ba naman itong ating mga senador, yung iba yung nag-aalanganin. Pero ganun pa man, good news pa rin po. Paulit-ulit po sinasabi ni Senador Tito Soto, Senate President, na gagawin ng Senado forthwith, kaagad-agad, basta dumating ang article of impeachment sa kanila. Yan ay sinabi na niya nung tinatalakay pa yung impeachment ni Pangulong Marcos. Basta dumating daw sa kanilang impeachment, tatalakayin. Eh, nireject na, binasura ng Kongreso, hindi nakarating sa kanila. Ngayon itong kay Sara, pag dumating sa kanila, makakakita tayo ng trial. Tuloy-tuloy ang trial. Hindi na makakarating sa Supreme Court kung ano man yan. Ibang-iba ito si Soto kay Escudero. Si Escudero noon ay natulog sa pansitan. Tinulugan niyang trabaho. Iba ang kanyang paniniwala sa forthwith. Kaya umabot ng ilang buwan hanggang sa madismiss ang kaso na walang kakwenta-kwenta. Ito, article of impeachment, oras na may ipasa sa Senado. Sabi na Tito Soto, Senate President, forthwith, on the spot, magkukumbin ka agad. At ngayon ay tuloy-tuloy na ako ang kanyang pag-aaral kahit hindi siya abogado. Nagkukonsulta na siya sa mga retiradong justices ng Supreme Court at magagaling na abogado para pangunahan niya ang pag-preside ng impeachment trial sa oras ng mga pangailangan at pagkakataon. Please like and share ang ating mga topic.